Dahil sa sinabi ni Debo, naiinis namang nasabi ni Miner na hindi lang nila basta-bastang matatawag ang kanilang sarili bilang mga pirata sa kanilang gusto dahil ito ay mayroong pamamaraan. Ngunit may ngiti lang na napatanong si Debo sa kanya kung sila ba ay kanyang tinatawag na mga peke. Dagdag pa nito kung hindi ba nito nakikita ang captain ng Uburo Pirates, kung saan si Uburo ay labis na pinagpapawisan. Nasabi pa ni Debo na si Uburo ay isang tunay na pirata, at mapapansin niya din naman ito dahil sila ngayon ay nasa loob ng barkong Nautilus. Dagdag pa nito kay Miner na ang party na pinamumunuan ng isang pirata ay mga pirata din. Nang may bigla na lang nagsabi kung hindi ba nito pinipilit ng bahagya ang bagay. Naumagaw naman sa atensyon ni El kaya siya ay napalingon. Ito ay isang lalaki na bigla na lang dumating at nagsabi na hindi ito nagpapahiwatig na silang lahat ay mga pirata. Naikinagalit naman ni Debo kaya natanong niya kung sino itong nagsasalita pabalik. Ang biglang pagdating naman ng lalaki ay labis na ikinatuwa ni Miner. Ang lalaking piratang ito na mayroong kulay asul na kasuotan at may takip sa kanyang mga mata ay si Meerkat, na agad nagtanong kung ano ang tungkol sa kaguluhang nagaganap. Habang napapaisip si El na hindi pa niya naririnig ang pangalang Meerkat sa dati niyang buhay, nasabi niya na wala naman silang nilalabag na patakaran. Kaya napasabi si Meerkat na ang kanilang captain na si Kyrene ay ang gumawa ng mga patakaran, kaya siya ang magdedesisyon nito. Natanong din niya kung nasaan na ang iba pa nilang mga miyembro. Nasinagot naman ni El na silang 5 ay nandito ng lahat. Kaya napatanong si Meerkat kung siya ba ay nababaliw, dahil ang kanilang papasukan ay isang 74-man gate. Dahil dito ay napasabi naman si Meerkat na ito ay kahinahinala, kaya natanong nito ang kanyang pangalan, na agad naman itong sinagot na siya ay si El. Dahil naman sa narinig ng isang pirata na nasa itaas, ito ay labis niyang ikinabigla. Kaya napatanong ang katabi niyang babaeng pirata kung ito ba ay kanyang kilala. Nasabi naman ng lalaki na sa tingin niya na ito ay kanyang kilala, ito ay dahil si El ay isang survivor ng pulang 100-man gate. Napatanong naman ang ibang mga pirata kung hindi ba ito ang gate kung saan karamihan ng mga adventurers ay namatay. Kaya napasabi ang iba na ang ibig nitong sabihin, sila ay hindi mga ordinaryong tao. Nalabis namang ikinatuwa ni Debo kaya makikita natin ang paghaba ng kanyang ilong habang napapasabi na ito ay tama. Nang bigla na lang may sumigaw ng kung ano ngayon, na agad naman ni Debo na ikinainis. Ito ay ang babaeng pirata na pag-alit na nagsasabi na nabigo nila ang gate, ito ay dahil bahagya lang naman silang nakaligtas, kaya sila ay mga duwag. Napatanong naman ang lalaking pirata kung bakit siya sumisigaw sa kanya. Subalit dagdag pa ng babae na si Miner ay nagtagumpay sa isang orange rank na 200-man gate, kaya ibig nitong sabihin na siya ay mas mahusay sa kanila. Kaya napasabi na lang si Miner na wag nila itong gawing malaking bagay. Dahil naman sa pagpapakilala ni El, napasabi si Meerkat na siya pala ay ang pinag-uusapan ng mga tao. Natanong naman ito si El pagkatapos, kung bakit hindi na lang silang dalawa ni Miner na magkasundo. Dahil siya ang kumuha ng wanted poster, siya ay ang magkakaroon ng prioridad sa gate. Gayunpaman bakit hindi na lang nito ibigay ang natitirang 69 na slot sa ibang mga tao. Napasabi naman si Debo na hindi nila ito gagawin, nang bigla na lang sumang-ayon si El kay Meerkat, na labis namang ipinagtaka ni Debo. Subalit nasabi ni El na ito ay 100,000 meso bawat katao at magbibigay lang siya ng hindi tataas sa 10 slot. Di kalaunan sa isang kwarto, maririnig natin ang pagtanong ng isang pirata kung seryoso ba itong bibili ng slot sa gate. Dagdag pa nito, na sila ay mamamatay din naman kaya siya ay maghintay na lamang at pumasok pagkatapos. Nasinagot naman ni Miner habang binibilang ang kanyang pera na siya ay naghahanda lang kung sakali, dahil ito ay magiging masama kung magpasya silang tumakas para lamang mabuhay. Kaya natanong ng pirata kung papaano naman ang kanilang captain na si Kyrene. Naagad namang sinagot ni Miner na wala na siyang oras kaya ito ay kanyang gagawin, at magmamakaawa na lang para siya ay kanyang patawarin pagkatapos. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng seryosong mukha, na hindi niya hahayaang makuha ang gate ng kahit sinuman at kahit na ano pa ang mangyari. Lumipat naman tayo kay Ralph habang naiinis na nagtatanong kung bakit niya ito sinabi. Ito ay dahil si El ay nagbigay lamang ng 10 slot sa 69 na bakante. Kaya siya ay matatalo ng 5,900,000 meso. Dagdag pa ni Ralph na sabihan na lang nila ang mga pirata na binago nila ang kanilang desisyon.
Napasabi naman si Kiri na magiging napakarami ng mga ibang tao kung ito ay kanilang gagawin, at kung nakalimutan ba ni Ralph ang tungkol sa mga tagasunod ng Black Magician. Napasigaw namang sinagot ni Ralph kung sino ang may pake dito dahil sisirain din naman nila ang mga ito. Napaisip naman si Elle na hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang pag-iisip. Ito ay dahil ang layunin ng mga tagasunod sa sandaling ito ay patayin ang ikalawang disciple ni Captain Kyrene na si Minor sa loob ng Eagle Eye Gate kung saan namatay ang una nitong disciple. Sa kanyang nakaraang buhay, si Kyrene ay labis na nagulat dahil sa pagkamatay ng kanyang ikalawang disciple sa parehong gate, kaya pagkatapos nito ay hiniwalay niya ang kanyang sarili sa lahat. Ang pagkakataong ito naman ay ginamit ng tagasunod ng Black Magician para tuluyang sirain ang mga pirata ng Nautilus, kung saan ito ay nangyari 2 taon mula ngayon. Subalit napasabi si Elle na ito ay mag-iiba sa pagkakataong ito. Naisip din ni Elle na nakakuha siya ng impormasyon na ang Kaniya Merchant Union ay naglipat nito lamang ng pera sa Nautilus. Ibig nitong sabihin na sila ay nagpapatuloy sa kanilang mga plano kaya kinakailangan ni Elle na manatiling nangunguna sa kanila. Dagdag pa nito, na kailangan niyang limitahan ang papasok ng mga tao sa gate para masigurado nito ang kaligtasan ni Minor. Habang makikita naman natin ang isang nagliliwanag na item sa sisidlan ni Elle, napaisip din siya na kailangan niyang bawasan ang kanyang paggamit ng mana, at hindi nito pwedeng ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Habang patuloy namang nakikipagbangayan ang mga miyembro ng party ni Elle, nakatayong napatanong na lang si Uburo kung para saan ba ang kanyang pinunta dito. Pumunta naman tayo kinagabihan sa barko ng Nautilus habang ito ay naglalakbay sa gitna ng karagatan, kung saan bigla na lang mayroong kumatok sa pintuan ng silid ni Elle, na umagaw naman ang kanyang atensyon. Kaya agad din itong inihanda ang kanyang kapangyarihang telekinesis. At di kalaunan ay binuksan nito ang pintuan at natanong kung sino itong bumisita sa kanya. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Elle sa kanyang nakikita. Agad naman itong pinapasok ang nasa labas habang nagsasabi na ito ay hindi niya inaasahan. Ito ay dahil ang pumunta sa kanyang silid ay walang iba kundi ang captain ng Nautilus na si Kyrene habang kasama nito si Mirhat. Dahil sa kanilang pagdating, natanong ni Elle kung ano ang kanilang pinunta sa ganitong oras. Naagad naman sinagot ni Kyrene na mayroon siyang kailangang tingnan kaya mas mabuting huwag siyang magsinungaling. May seryoso namang tinawag ni Kyrene ang atensyon ni Elle. At natanong nito sa kanya kung siya ba ay isang tagasunod ng Black Magician, na labis namang ikinabigla ni Elle kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito, napaisip si Elle kung papaanong nalalaman ni Kyrene ang tungkol sa mga tagasunod. At kung muli bang nagbago ang hinaharap o di kaya ito ay kanya nang alam sa simula pa lamang. Kaya natanong ni Elle kung bakit nangyari pa rin ang mga bagay sa nakaraang buhay ni Kyrene. Dahil sa naging reaksyon naman ni Elle, pag-alit na natanong ni Mirhat kung siya ba ay nauugnay sa mga tagasunod. Nakalmado namang sinagot ni Elle na hindi, at siya ay nagulat lamang dahil hindi niya inaasahang maririnig ito sa kanila. Kaya natanong naman ni Kyrene kung bakit hindi kinwestiyon ni Elle kung sila ay totoo. Nasinagot naman ni Elle na wala din naman itong saysay. Dahil dito, natanong pa ni Kyrene kung papaano niyang paniniwalaan na siya ay hindi isa sa mga tagasunod at ano ang kanyang ebidensya. Nasinagot lang ni Elle na siya ay walang ganito. Natanong naman niya si Kyrene kung hindi ba siya pumunta dito dahil kanya nang alam kung sino ang mga tagasunod at kung ano ang kanyang relasyon sa mga ito. Ito ay dahil kung siya ay isang tagasunod ng Dark Magician ay malamang matagal na siya nitong nabaril. Dagdag pa ni Elle kung nakuha ba nito ang impormasyon sa Cross Hunters, at di niya alam na si Kyrene pala ay may koneksyon sa kanila. Napinasangayunan naman ni Kyrene at nasabi na ang Kaniya Merchant Union ay ang mga tagasunod ng Black Magician kaya sila ay kalaban ni Elle. Subalit may nakakatakot nitong tinitigan si Elle at nasabi na hindi din ito nagpapahiwatig na siya ay kanilang kakampi. Kaya nasabi ni Elle na pwede silang makipagtulungan, at marahil ito ay ang sinadya nila dito. May seryosong mukha namang natanong ni Elle kung mayroon ba silang kinakailangan sa kanya. Kaya napasabi si Kyrene na ang sitwasyon ay seryoso. Dagdag pa nito na alam na niya na ang mga tagasunod ay ang nasa likod ng pagkamatay ni Leia, subalit sila ay nakatago na ng malalim sa barkong Nautilus. Kaya wala siyang may mapagkakatiwalaan maliban kay Moirath at konting ibang mga tao. Dahil naman sa sinabi ni Kyrene, napatanong si Elle sa kanyang isipan kung ganito na ba ito kasama at mukhang ang mga bagay ay mabilis na umuusad kaysa sa kanyang inaasahan.
Nasabi naman ni Kyrene, na narinig niya na gumagalaw na ang mga tagasunod at marahil ang tina-target ng mga ito ngayon ay si Minor. Ito ay dahil ang batang ito ay ang icon ng barkong Nautilus. Kaya dagdag pa nito na kung si Minor ay mamamatay, mayroong malaking kaguluhan ang mangyayari sa loob ng Nautilus, na kahit siya ay hindi niya makakaya. Nasabi nito kay Elle na kanyang protektahan si Minor sa loob ng gate. Ito ay dahil kung ito ay kanyang magagawa, siya ay kanyang gagantimpalaan ng isang item sa treasure storage ng Nautilus. Pagkalipas naman ng ilang araw, makikita natin ang 74 gate na The Grave of the Eagle Eye na mayroong maraming scars. Napasabi naman si Debo na sila ay mauunang pumasok, kaya maglaan ang mga ito ng oras. Di kalaunan ay makikita din natin dito ang pagpasok ng party ng Uburu Pirates habang nakasunod si Minor sa kanilang likuran. Kung saan saglit na napahinto si Minor at napatingala sa gate. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pagliliwanag ng orange na gate. Kung saan habang napapatingala si Debo sa kanyang nakikitang kuweba, namamangha nitong nasabi na mukhang lahat ng ito ay bago sa kanya. Kaya napasabi naman si Kiri na kailangan nitong mag-focus, habang si Ralph naman ay patuloy pa ring naiinis dahil sa 10 slot na tangi lang nilang nabenta. Nang bigla na lang mayroong isang paa ng halimaw ang sumulpot sa kanilang harapan. Ito ay isang maliit na halimaw na tinatawag na Drake, na natatawa namang tinawag ni Debo na mayroong nakakatawang mukha kaya sinabihan niya ito na manatili dito dahil ito ay kanyang tatapusin kaagad. Nang bigla na lang may kasunod pang anino ng Drake ang lumitaw sa mga bato ng kuweba. Na muli namang umagaw ng pansin ni Debo. Subalit hindi niya mapaniwalaan dahil ang lumabas sa likod ng mga bato ay isang malaking Drake. Kaya pinagpapawisan na lang na nasabi ni Debo sa halimaw na hindi niya alam na kasama pala nito ang kanyang ina. Kung saan maririnig natin ang malakas na pagsigaw nitong malaking Drake pagkatapos. Lumipat naman tayo sa ibang parte ng kuweba sa Grave of the Eagle Eye na gate, kung saan makikita natin ang pagpapaputok ng mga pirata ng kanilang baril. Kaya nasabi ng isang pirata na magpatuloy lang sa pagbaril at patayin ang mga Drake ng paisa-isa. Pinagalitan naman ng babaeng pirata si Zio dahil ang tunog ng kanyang malaking baril ay umaakit sa mga kalaban. Naagad naman siyang sinagot ni Zio na huwag siyang magpanik dahil ito ay kanilang magagawa. Dagdag pa nito na ang mga ito ay mga Drakes lamang at nagawa nga nilang maklear ang 200-man gate. Nang may bigla na lang sumulpot na malaking Drake sa kanyang likuran nag-aakma para siya ay kagatin. Ngunit may bigla na lang nagpalabas ng kanyang malakas na skill. Kung saan bago pa man maabot ng Drake ang mga pirata ay sumabog ang ulo nito dahil sa tumamang skill sa kanya. Na ikinatumba naman ng malaking halimaw papunta sa lupa pagkatapos, nang may anino ang biglang nagsabi na ito nga ay gaya ng sabi ni Zio kaya sila ay bumalik na sa kanilang formation. Ang nagsabi nito habang angat-angat ang kanyang mga sandatang baril ay walang iba kundi ang ikalawang disciple ni Kyrene at ang icon ng Nautilus na si Minor. Nagsasabi na siya na ang bahala dito. Pumunta naman tayo sa ibang parte ng kuweba, kung saan makikita natin ang paghabol ng mga Drake sa kanilang tatlo ni Kiri, Debo at ni Ralph. Kaya napatanong si Debo kung saan kaya ang mga ito nanggagaling. Habang patuloy namang tumatakbo si Debo, naalala nito ang biglang pag-alis ni Elle habang nagsasabi na siya ay mauuna dahil mayroon pa siyang importanteng gagawin, na labis namang ikinainis ni Debo kaya napasabi siya kung saan na kaya ang bastardong si Elle pumunta. Nang bigla na lang napamura si Debo dahil sa napansin nitong malaking bato na nakaharang sa kanilang daan. Subalit di kalaunan ay nagawa naman niyang umiwas dito kaya ang Drake ay ang nabangga sa malaking bato. Dahil dito, ang Drake ay saglit na natigilan. Kaya agad-agad na nagpalabas si Debo ng kanyang malakas na pag-atake sa halimaw, na naging dahilan ng pagkahiwa ng leeg nito. Bumalik tanaw muna tayo kung saan nasabi ni Elle na ang kanilang pakikipaglaban ay napakagulo. At kung sila ay magpapatuloy ng ganito, hindi ito magiging mabisa. Kaya nasabi niya sa tatlo na kailangan nilang makipaglaban bilang isang party simula ngayon. Dagdag pa nito na mula sa sandaling ito, sila ay pamilya. Nalabis namang ikinagulat ng tatlo. Nasabi ni Elle na si Debo ay ang gagawa ng first move. Siya ay pupunta sa front line at gagawa ng kaguluhan, kung saan makikita natin ang sunod-sunod na pagpapalabas nito ng kanyang mga pag-atake sa lahat ng kanyang madaanang mga halimaw na Drakes. Dagdag pa ni Elle na hindi importante kung hindi siya kaagad na makakapatay dahil ang kanyang pag-focus ay makagawa lang sa kanila ng pinsala.
Ang kanyang layunin ay magpatuloy lang sa pag-atake kahit na anuman ang mangyari. Dagdag pa ni El na huwag ni Debo pansinin ang mga atake sa kanyang likuran. Ito ay dahil ang kanyang ama ay ang magpoprotekta sa kanya, kung saan makikita natin na bigla na lang may umatake sa Drake na sumulpot sa likuran ni Debo. Ito ay si Ralph na habang inaangat ang kanyang kamay, nasabi nito kay Debo na ang kanyang kaibig-ibig na anak ay magtiwala lang sa kanyang ama. Nalabis namang ikinainis ni Debo kaya napasigaw siya na si Ralph ay manahimik. Muli tayong bumalik tanaw sa pagsabi ni El kay Ralph na siya ay ang magiging shield ni Debo at kalimutan nito ang kanyang makasariling combat techniques. Ito ay dahil simula ngayon, kailangan itong protektahan si Debo kahit na ano pa man ang mangyari. Bumalik naman tayo sa kuweba habang si Debo at Ralph ay napapagitna sa dalawang sumusugod na Drake. Nang bigla na lang inapak ng napakalakas ni Ralph ang kanyang isang paa sa lupa at napasabi na sila ay agad na magpatuloy. Kung saan pagkatapos nito ay makikita natin ang sunod-sunod na pagpapalabas ng dalawa ng kanilang mga pag-atake sa mga halimaw. Nang bigla na lang nabahala si Ralph sa kanyang nakikita. Ito ay dahil habang si Debo ay nakatalikod ay mayroong papalapit sa kanyang buntot ng Drake. Naagad namang sinalo ni Ralph para maprotektahan si Debo. Dahil dito, habang ginagamit ni Ralph ang kanyang heel sa kanyang sarili, may tuwa nitong nasabi na ito ba ay ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Na muli namang ikinainis ni Debo kaya napasabi siyang muli kay Ralph na siya ay manahimik. Bumalik naman tayo ulit kay El habang nagsasabi na si Kiri ay ang may pinakamahalagang papel. Ito ay dahil ang kanyang skill ay hindi pinapahil ang kanilang mga kalaban dahil sa pagkapaso na kanilang nakukuha. Dagdag pa ni El na ito ay kanyang gamitin para tapusin ang lahat ng mga kalaban na mayroon na lang maliliit na buhay. Kung saan makikita natin sa refleksyon ng isang mata ng Drake ang unti-unting paglapit ni Kiri sa halimaw. Naagad niya namang ginamitan ang kanyang skill na Solar Slash kaya nagawa nitong mahiwa ang ulo ng halimaw. Dagdag pa ni El na ang pinaka nag-improve sa nakaraang buwan ay si Kiri, kung saan makikita natin ngayon ang 3 circle sa kanyang braso. Dahil sa mabilis na pagkatalo ng party sa mga halimaw, napasabi si Kiri na ito ay napakadali kesa sa kanyang inaasahan. Subalit dahil agad naman silang napalibutan ng maraming Drake ay napasabi na lang sila na sila ay magpatuloy lang ng ganito. Lumipat naman tayo sa labas ng gate habang binabantayan ng 2 pirata. Nang may bigla na lang napansin ng isang pirata kaya naagaw ang kanyang atensyon. Ito ay ang pagdating ng kanilang nagmamadaling kasamahan na si Cadral kasama ng maraming pirata. Dahil dito, natanong ng nagbabantay kung ano ang pinunta nila dito. Napasigaw namang sinagot ni Cadral na sila ay kanilang padaanin, ito ay dahil may importanteng bagay silang kinakailangan na sabihin kay Miner. Bumalik naman tayo sa loob ng kuweba habang makikita natin ang isang ulo ng patay na halimaw na Drake. Kung saan nasabi ni Zio na magaling ang ginawa ni Miner, na kanya namang sinagot na ito ay wala lang, kaya sila ay magpatuloy. Inagaw naman ng isang babae ang kanyang atensyon at nagsabi na tingnan nito ang kanilang nakuhang mana stone. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may bigla na lang isang fire arrow ang tumama sa kanyang katawan. Nalabis namang ikinagulat ni Miner kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tagpong ito ay hindi naman mapaniwalaan ng babaeng pirata. Kaya siya ay napatanong na lamang kung ano ang nangyayari habang nasusuka ng dugo. May makikita naman tayong kamay na patuloy ang paggamit ng kanyang telekinesis, kung saan kinokontrol nito ang fire arrow papunta sa iba pang mga pirata. Subalit bago pa man ito matamaan ng isang pirata ay agad siyang sinagip ng kanyang kasamahan na si Zio at agad nitong pasigaw na tinawag si Miner. Kaya agad ring nagpalabas ng pag-atake si Miner gamit ng kanyang baril habang nagsasabi na ito ay kanyang alam. Dahil naman sa ipinalabas ni Miner na pag-atake, nagawa nitong masira ang fire arrow. Nang may bigla na lang isang kulay pulang ilaw ang sumulpot sa kanyang likuran. Nalabis niya namang ikinabahala kaya siya ay agad na napalingon. At agad din itong ginamit ang kanyang malakas na skill na tinatawag na Magnum Shot, na nagpaula naman ng mga bala sa biglang lumiwanag na lokasyon. Habang tumatalsik ang mga bato dahil sa ginawang pag-atake ni Miner, may makikita naman tayong isang item na nagpapalabas ng kulay pulang liwanag. Nalabis namang ikinagalit ni Miner, kaya habang siya ay nagpapalabas ng nakakatakot na mukha dahil sa kanyang nakikitang tao, siya ay napasabi na ang bastardong ito ay magpaliwanag.
Habang makikita naman natin na hawak-hawak ni El ang kanyang nag-aapoy na staff at ang nagliliwanag na suot nitong item sa kanyang isang mata, nasabi nito na siya ay naglilinis lamang. Agad naman siyang nagpalabas ng kanyang malakas na apoy na skill, kung saan habang papalapit ang mga pinaulan ni El na skill niyang fire arrow papunta sa mga pirata. Dagdag pa nito na sila ay manatili lang dito dahil gagawin niya ito ng mabilisan.